Tahimik, payak, at may pagkakaisa. Ganyan ang mga residente rito sa Barangay Prado Sionco sa Lubao, Pampanga. Ngunit pagsapit ng dilim, ang mapayapang kapaligiran nababalot sa katatakutan. Araw-araw ko po siya nakikita, ma'am. Mula 7, pag nakasilip na ako dito, kasama nandun na siya. May mga nakikita akong kakaiba, pero hindi nakikita ng ordinaryong tao. Nung sundan ko siya hanggang sa likod, sabi ko, sino yan? Ako, sino yun nandyan? Hello, gumagano pa ako. Nung tingnan ko, walang katao-tao. Dito sa Prado Sionco ipinanganak at tumanda ang barangay captain nito na si Fernando Miguel. Bali, 39 taon na ako nakatira dito sa lugar na to. Tulad niyang masipag ang barangay secretary na si Nympha. Simple lang naman, karamihan, lang naman farmers, tapos yung nagtatrabaho, from Manila yung iba, tapos dito yung mga establishment, Ecozone, yan, mga lang sila, normal na. Pero tila hindi lamang sipag at tiyaga ang namana ng mga taga rito sa kanilang mga ninuno. According sa mga matatanda dito, ang likod ng barangay hall namin, dating libingan ng mga inborn na bata. Yung namatay sa sinapupunan, yung bagong silang. Then may yung mga kasamahan ko dito, lalo na pag duty natin gabi, paminsan-minsan may kakatuwang experience kaming just like na may biglang dumaan, tapos wala naman palang tao, may nagtitimpla ng kape. Pupunta kami ng kitchen, wala din tao. Sa aming pagtatanong, nakilala namin si Romel Yanga, na kilalang may third eye sa kanilang lugar. Actually, ma'am, yung third eye ko pa sumpong lang din ma'am. Isa si Romel sa mga makapagpapatunay na sa kanilang barangay hall mismo, may mga nilalang na piling mga tao lang ang nakakakita at nakararamdam. Habang nagkakomputer ako, ma'am, biglang kumatok. Pasok po kayo, wag na po kayong kumatok, sabi ko gano'n. Pero hindi pa rin siya pumapasok. Siguro mga 4 times or 3 times siyang kumatok. Hindi ko pinansin, ma'am. So, nung pangatlong katok na, ma'am, doon na ako lumabas, tinignan ko kung meron. Wala siya, ma'am. Wala talaga, as in wala. Tapos sabi ko, baka binibiro ko ng mga bantay-bayan namin. Sabi, nireview ko sa CCTV, ma'am. Nung pagka-review ko, ma'am, wala man kahit isang tao, ma'am, wala. Kasi yung angulo ng barangay, sa side meron, sa front ng barangay, meron din na camera. So makita ko sino yung dadaan sa Wala, ma'am. So doon na ako kinabahan, ma'am. Biglang sabi, ay, meron pa rin pala dito, sabi ko. Ayon pa kay Romel, hindi lang sa loob ng barangay nagpaparamdam ang mga kaluluwa. Mahilig din daw sila makihalubilo sa labas ng barangay hall. Bata po, tapos matandang lalaki, ma'am, tapos 3 babae. Nakasaya sila, ma'am. Yung una ko nakita dito, ma'am, babae, nakaputi. Tapos yung kamay niya dugo, mahaba yung buhok. As yung mukha parang ginalos. So, dun po sa mga dinescribe nyo, di ba? 3 babae, bata, lalaki. Kumbaga parang ilang segundong parang nawala ng natural sound ang paligid. Nawala ang tunog ng mga sasakyan kahit nasa tabi lang kami ng highway. Maski tunog ng hangin, wala rin. Kinalbit ka, ma'am. Kinalbit ka. wala akong naramdaman. Parang nahawi lang siya sa damit niya. Sorry. Sa pagkakataong ito ay panandalian naming itinigil ang interview. Pero si Romel hindi nagpaawat sa kanyang kwento. Sige. Nakaganyan siya. Nakaganyan siya. Hindi ko alam kung babae o lalaki kasi yung mukha niya wala. Walang mukha. Nakikinig siya sa amin. Ano Hmm. naramdaman mo, Kuya Gilbert? Tumayo yung balahibo ko. Kanina. Tagal.
Parang medyo parang mabigat nga yung pakiramdam mo. Para ako na nahilo na yun. Para akong hindi ko alam. Iba yung pakiramdam. Nakaganyan mo siya. Parang, example maka. Oo, parang ginaganon Ano lang. naramdaman mo kanina eh? Ayun, kaya pala parang may umaano dito sa pisngi ko kanina. Tapos Parang ma'am, nakaka- ito ma'am, ginanyan ka niya ma'am. Yung ginanong ka niya ma'am, tapos, Pero sobrang grabe dito. Ito lang, itong side lang na to. Parang Ginagano. sobrang nangangapal yung pisngi ko kanina. Sa puntong ito, nagpasya ang grupo namin na tapusin na ang interview kay Romel. Inibitahan namin ang paranormal experts na sina Clyde Casipit at Gregor Chelin na suriin ang lugar. Hindi namin sila binigyan ng impormasyon tungkol sa mga pangyayari rito. Hindi rin nila nakausap ang mga residente. Dito, no, pagpasok natin, simula pa lang doon sa pinto or doon sa entrance ng building na to, meron ng dalawang babaeng nakatayo doon. Ewan ko kung ito yung tinatawag or gusto ninyong tawagin na white lady, pero naka-all white siya. yung una ko nakita dito ma'am, babae, nakaputi. And then pagpasok ko rito, meron pa akong naramdaman na or narinig na mga batang nagtatawanan. So, hindi ko lang ma-figure out kung ilan sila, pero most probably ang head count or ang sounds, different sounds ng tawa na naririnig ko is mga up to 6 kids. Yung pong bata naman po, palagi siyang nagpapakita doon sa plaza, ma'am. Diyan sa plaza sa harap. Dito banda sa area na to, no? Meron akong nararamdaman na signature or energy signature na tingin ko ang nagmamay-ari din is yung babaeng sumalubong sa atin kanina doon sa entrance. Yung buhok niya, nakalugay siya eh. Medyo wavy yung buhok niya and then mga hanggang likod. Tapos nun, hindi ko ma-figure out kung blood ba yung nasa mukha niya kasi hindi siya color ng blood eh. Most likely parang kulay medyo maitim siya. It's like a mud or putek or grasa, ganun, something like that. Yung una ko nakita dito ma'am, babae, nakaputi. Tapos, yung kamay niya dugo, mahaba yung buhok. As yung mukha parang ginalos. Bagamat walang ideya sina Clyde at Greg sa mga kwento sa lugar na ito, nagtugma ang sinabi nila sa mga nakikita ni Romel. Kuya, meron na bang napabalitan na aksidente sa lugar na to? Ha? Meron? Car accident, nahulog na bata. Kasi ang nasisense ko rito, isang bata na humihingi ng tulong and then na-aksidente siya. I'm not so sure if this is a car accident or this is a parang nasagasaan siya or nahulog. Basta as in yung katawan niya is totally baldado. Yung katawan niya. Well, until now, humihingi siya ng tulong. Katatapos lang din ng dilubyo namin dito nung yung sunod-sunod yung mga namatay dito. Ewan ko. Sa palagay ko naman, ano ng Diyos yun, di ba? Siya yung kaso, kakatuwa. 2 katapusan ng buwan, 10 sa isang buwan, di tuloy-tuloy yun. Pagkalabing ng isa, susunod yung isa, parang ganon. 13 straight na namatay. Muling nagtugma ang nakita ng paranormal expert at ang ilang pangyayari sa lugar. At ilang buwan lang ang nakalilipas. Nung pagka-aksidente ko, yung tricycle ko, wasak. Wasak na wasak talaga. Tinignan ko yung makina ko. Yung asawa ko, nakadapa sa tricycle. Yung anak ko lang yung nawawala. Napag-alaman din namin na hindi lang pala minsan nangyari ang aksidente sa kalsadang ito. Ilang bata na raw ang namatay rito. Bata pa yun, nagja-dyaryo lang siya. May bumili sa kanyang dyaryo, wala siyang pang barya. 20 pesos yung hawak niya noon. Nagpapabarya doon sa kahera. Sabi ng kahera, wala pa kaming benta, wala pang barya.
So, tumawid yung bata, naghanap ng tindahan na maliit para ipabarya yung 20. Ay, yung pagtawid ng bata sa Genesis to kanto, pagtawid niya ganyan, talagang split patay yung bata na tamaan ng bus. Dahil sa dami ng aksidenteng naganap dito, hinala ng mga residente na merong lagusan ang mga ligaw na kaluluwa rito. Actually, ang maabot na kwento sa amin, yung mga nasasagasaan sa highway na yan, sila yung nagpapakita. Naging accident-prone area yung sa mismong highway. Di na mabilang yung na-aksidente dyan, may mga namatay. At dahil sa madalas na pagpapakita ng White Lady ika nga, ito ang pinaghinalaan ng mga tao na nangunguha ng mga buhay sa kalsada nito. Kumbaga, parang nananakot lang na nagpapakita, nagpaparamdam, gano'n. Sabi ko nga sa mga kasama ko na hindi kaya humingi ng justisya, gano'n. Pinuntahan din ng mga paranormal expert ang lumang restaurant na katabi ng abandonadong building, kung saan matagal nang palaisipan sa mga residente rito kung bakit ito biglang nagsara. Oo, kumikita siya. Dinadayo talaga ng mga artista, diyan kumakain. Tapos, di namin alam ba't nag-declare ng bankrupt yung mismo may-ari. Ang nakikita kong possible reason kung bakit nalugi itong restaurant na to is dahil sa dalawang puno na to. Yon at saka ito. Meron tayong tinatawag na territorial war ng mga elementals. So kapag nagkaroon ng territorial wars, kung sino man yung nandun sa gitna ng dalawang puno na yon, sigurado mamalasin. Patungkol naman sa mga aksidente sa highway, nilinaw ng paranormal expert na papagkakamalang figure ang mga lumang poster na nakakabit pa rin sa pader ng dating restaurant. Ito raw marahil ang pinagmumulan ng mga aksidente rito. Medyo tricky itong lugar na to, no? Most probably yung mga nagdadaan ng mga motorista rito, marami nakikita sila rito. Kasi if you are going to look at this point of view, dito, pag dumaan ka at nahagip ng ilaw mo yan, may isip mo may nakatayo dyan eh. Meron tayong may kitang figure dito kapag ka nahagip ng ilaw. So, magiging accident prone to kung sakasakali. So, mas maganda siguro malagyan nila ng parang reflectorized na pintura para hindi tayo maka-aksidente or maka-cause ng accident. Yung figure kasi na to, pwedeng in any form eh. Makikita to ng normal na mata eh. So, pag nahagip ng ilaw to ng sasakyan, maglalaro yung mata mo dyan eh. Parang sabihin mo na, uy, parang may nakatayo doon ah. And then magkakos ka na ng optical illusion. So magkakos ka na ng panic, magkakos na ng takot, which is high risk para maaksidente yung nagmamaneho. Sa kabila ng mga hindi pangkaraniwang nakikita at nararanasan, nananatiling payapa ang buhay ng mga tao rito sa Barangay Prado, Siongco. Tila tanggap nila na sa kanilang pamayanan, hindi lang mga karaniwang tao ang naninirahan, kundi pati na rin ang mga nilalang na laging nagpaparamdam.